ngayon, mula po noong nakapag-charge kami sa God Vision Harvester hanggang ngayon, ang pinakang natutunan ko po, maging matatag sa paglaban sa paghamon ng kung ano mang mga hassle o mga problema sa buhay. Ang pinakamaganda lang po noon, nung naging Christian na po ako, dahil dati po akong Catholic, sabi nga po, hindi naman sa religion, kundi sa relasyon. Yan, noon pong panahon na hindi pa ako naging Christian, hindi ko po naranasan yung, di ba po, sa mga handaan, sa mga, kung ano mang i-bless, or yung mga problema, may mga problema, hihingin yung ano mo, kasi alam ko po naniniwala sila sa Lord, pero ikaw yung ginamit ni Lord para maging instrumento. Yan, naranasan ko po na, kagaya ko po nung naranasan ko halimbawa Ate Lori, Sister Lori, i-bless mo po naman yung, meron po kami ditong halimbawa okasyon. Ako po yung pinagpe-pray, yung pray po na sa Christian. Yan, nung panahon po na hindi pa ako nakakapag punta sa mga bahay-bahay, yung nag-share po ng sa kanila ko po tatlo na, si Tom, si Denib, saka si Ibes. Sa kanila po ako kumuha ng yung parang guide, kung anong gagawin ko. Kasi pag po bago pa sa church, talaga po na nag-iisip ko lagi anong gagawin, ano kayang meron. Yung parang lagi kang nang iisipin mo na ano ba yung dapat gawin ganito dahil hindi ka po marunong Ako hindi po ako marunong sa Bible. Pero nung nahasa po ako dito sa God Vision Church ng pag-aano ng Bible, isang verse lang po, kaya ko po siyang ipaliwanag na yung inano ng Lord sa aking isipan. Pero noon po hindi po, blanco-blanco po yung isip ko, hindi ko siya kaya ipaliwanag. Pero dahil po sa tulong ng God Vision Church kay Pastor at kay Mami Dolor, Pastora Dolor, yun, nahasa po ako na hanggang ngayon po, kahit po yung pinapasok po namin yung bahay-bahay, kahit po i-reject kami, kahit kung ano po yung yung masasamang sasabihin nila, masakit po yun. Talagang masasakta ka, as in parang gumuhit. Pero iniisip mo, makipaglabang ka spiritually, hindi naman yung sa kanila. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda doon, kahit kasi nabihan ng kung ano-anong kasamaan, o kung ano-anong masasakit, pero sa bandang huli, umiiyak pa rin po sila. Umiiyak sila na nila yung kanilang mga problema sa buhay. At ang maganda po doon, kinukumpes nila. Di ba po, nung unang matapang sila, pero nung bandang huli, sabi nga, pag mo si Lord, agagabayan ka ni Lord. Yung sinasabi mo, si Lord po nagsasalita nun. Kaya, kung kambing sila nung una, nagiging tupa sila. Kasi sa isang tapik mo po, kasi ang pinakandabis po doon, yung tatapikin mo siya sa likod. Tapik na, hindi ako tumapik, kundi si Lord. Nasabi, yung parang inaano ka niya, para makonfess mo lahat yung mga nararamdaman mo. Ang pinakamaganda po dito, yung hinihingan, dati hindi sila nag-aano sa'yo, pero hinihingi nila yung iyong yung kapatid ko ganito, ang dami ng problema, ayaw magsabi sa amin, baka sa'yo magsasabi. Pero the best talaga si Lord, talagang sila nagsasabi. Ikinukumpis nila yung mga problem nila. Kung sana ba nagtitiwala sila nung una, ay hindi sila nagtitiwala nung una, pero sa katagalan, nagtitiwala na din sila sa pamamagitan. Ikaw yung instrumento na ginamit. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Lord hanggang ngayon. Ano man pong pagsubok, kami lang yung natira sa church na ito. Ayan, alam po yan naman. Kami lang, talaga, ang dami po nung pumunta po kami sa church, ang dami mga kabataan. Yung mga maliliit po yan, sila na yung mga malalaki. Pero, nasala po, dahil iilan lang po yung yung natito sa ngayon, naging matatag. Kaya, yun po yung malaki pinagpapasalamat po na hanggang ngayon. Kaya ini-encourage ko po kayo na huwag po kayong mahiya. Dahil ako po noon talaga mahihayin ako. Hindi po ako nag-share ng Word of God. Kasi nahihiya po ko natatakot ako. Kasi yung sakit na mararamdaman ko, yun po yung kinaano ko. At saka yung mapapahiya ako. Pero hindi pala, habang lumalaban tayo, kahit magdalawa man kayo o mag-isa. Kasi ako po, kaya ko mag-isa. Noon po hindi. Kasi nasali kami sa dalawa. Ngayon, kaya ko po mag-isa kahit saan ako kahit may mga pinag-aralan pa sila. O yung may mga Kasi kung mababa ka kailangan babaan mo yung hindi
hindi yung pride ang pahiran. Kasi wala po, sa isang ano po, pag pinahiran mo yung iyong hindi ka bababa kasi halimbawa may tinapos ka na, may pinag-aralan ka, ba't ako mag-aano ng gano'n? Pero kapag ikaw ay naging mapagkumbaba, lahat po sila, mapapansin nyo, miracle si God. Yan. Yan, napahaba. Thank you po. Yun po yung inaano ko po sa God Vision Church. Dito po ako nahupo. Yan, kakanta po ako na malungkot po ito eh. Pero sana yung anuhin na lang nyo yung meaning ng kanta. Sige po. Medyo pause pa.